Naniniwala naman si Senator Lito Lapid na napapanahon na ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa executive order na nagtatakda ng floor price sa palay sa bansa. Magsisilbihan niya itong safety measure upang hindi malugi ang mga magsasaka na pagbibilhan ng gobyerno alinsunod sa Sagip Saka Act of 2019. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Suportado ni Senador Lito Lapid si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa inisyong Executive Order No. 100 na naglalayong magpatupad ng floor price ng palay sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act No. 11321 o ang Sagip Saka Act of 2019, inaatasan ng mga ahensya ng gobyerno na may kaugnay na mandato na bumili ng produktong agrikultural mula sa mga accredited farmer at fisher folk cooperatives at enterprises. Sa ilalim ng EO 100, titiyakin ng mga nasabing ahensya na hindi malulugi ang mga magsasakang pagbibilhan nila sa pagitan ng minimum price na isinaalang-alang ang iba't ibang factor tulad ng halaga ng produksyon, presyo ng palay sa merkado, sapat na tubo para sa mga magsasaka at ang kapakanan ng mga magsasaka at mamimili. Kasama rin sa isinaalang-alang ang mga pangyayari gaya ng kalamidad at marahas na pagbabago ng presyo dulot ng makakaibang kaganapan sa merkado. Para kay Lapid, na siyang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, napapanahon ang mabilis na aksyon ng Pangulo dahil matutugunan nito ang kahilingan ng mga magsasaka at may isda na labis ang paghirap dahil sa sobrang importasyon at smuggling. Magugunit ang iniulat ng ilang grupo ng magsasaka kay Lapid na ang presyo ngayon ng pala ay pumapalo mula 10 hanggang 14 na piso kada kilo sa Nueva Ecija, Pampanga, Bicol at iba pang bahagi ng bansa. Sa Isabela naman ay bumagsak sa 8 pesos hanggang 10 piso ang farm gate price ng palay na lubhang ikinalungkot ng mga magsasaka roon. Bilang isang magbubukid, ramdam umano ni Lapid ang hirap at sakripisyo ng mga magsasaka dala ng mataas na presyo ng pataba, pestisibyo at iba pang gastusin. Para sa senador, nakakaawang sitwasyon ng ating mga magsasaka dahil malaki ang gastusin nila sa pagtatanim at pag-aalaga ng palay. Bagamat may libreng pataba na ibinibigay ang gobyerno, hindi pa rin anya ito sapat para makabawi sila. Kasabay nito hinihirit ng senador kay Pangulong Marcos na atasan si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na asikasuhin ng mga programang magtitiyak na hindi malulugi ang mga magsasaka tulad ng pagbibigay ng subsidiya, karagdagang tulong sa pagpapababa sa gastusin ng pagsasaka at pag-aani, pagpaparami ng pagbili ng gobyerno sa mga ani sa anuang presyo o sa tamang presyo at iba pang makatutulong para maitaguyod ang kanilang sakahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.